Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon, bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Good day, Sir Alex. Itago niyo na lang ako sa pangalang Renan. Ibabahagi ko lang itong maikling karanasan namin sa isang aswang na nanalasa sa mga alagang hayop ni Lolo noon sa nayon. Nangyari ito way back 1996 o 1998 kung hindi ako nagkakamali. Ang edad ko pa nito, 7 taong gulang. At siya nga pala maikling kwento lang po ito, sir. Ngunit ayon sa tunay na pangyayari. Ang lolo ko ay nag-aalaga ng mga hayop tulad ng baboy, manok, itik, kambing at kung ano-ano pa. Yun ang isa sa hanap buhay namin noon. Meron din pong kalabaw na siyang kaagapay ng aking lolo sa sakahan. I-describe ko lang. Yung lugar namin, sir, ay paanan ng bundok. Tahimik dahil malayo sa kabihasnan. Payapa sa gabi sapagkat walang kuryente. Ang ilaw lang namin noon, natatandaan ko pa, tradisyonal na lampara lamang, sulo at yung flashlight ni lolo na mahina ang ilaw. Normal na lang sa lugar namin doon ang makarinig ka, sir, ng mga huni ng sinasabing aswang o mga alaga raw ng aswang tulad ng tiktik at kikik. Pero ang lolo ko hindi po naniniwala sa mga ganon kasi tumanda na lang daw siya ni minsan ay hindi naman nakakita ng nilalang na sinasabing aswang. Natatawa lang yon kapag makarinig na may kwento-kwentong ganun. Hanggang sa minsan noon, alauna ng madaling araw, maingay yung aso namin sa likod kung kaya nagising ang aming lolo. Puso ang nakawan nung time na yon kung kaya alerto rin talaga ang mga tao sa nayon, lalo na yung lolo namin na merong baril na laging nakahanda. Nakasuot siya noon ng itim na damit. Pumwesto sa likod ng kulungan ng baboy at do'y nakiramdam, Sir Alex, kung may tao ba o wala. Noong nag-iingay ang mga kambing, payuko siyang nagtungo sa kulungan ng mga ito. Hindi tao o magnanakaw ang kanyang nadatnan doon, kundi isang asong kulay itim na nakadapa malapit sa mga kambing. Parang may utak din daw ang hayop na ito, sir, sapagkat ayon kay lolo, palingon-lingon sa paligid kung may tao ba o wala. Hindi nito napansin ang presensya ng aking lolo na pinagmamasdan lang ito ng mga sandaling yon. Ang ginawa naman ni lolo kasi tingin niya kumakain ng kambing o anumang hayop ang aso na ito na baka kagatin bigla ang anak ng kambing. Walang kung ano-ano, nang makalapit pa ng bahagya, binaril na kagad ni lolo ng 2 beses. Kung hindi nyo na itatanong, ang lolo ko na ito ay magaling mag-asinta kaya alam niyang tinamaan talaga ang aso na yon, kaso hindi napuruhan. Nakatakbo pa ito, Sir Alex, at yung hiyaw ay parang normal lang naman daw na asong nasaktan. Pati nga kami noon, yung nanay ko at tatay, nagising din talaga dahil umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. At nang nilapitan ni lolo yung pinagpwestuhan ng aso na yon, di kalayuan, may nakita siyang mga bahid ng dugo sa lupa at mga dahon ng halaman kaya panigurado, aniya, hindi na makakalayo. Ngunit nung sinundan niya ang patak ng dugo, Sir Alex, dinala siya nito sa isang malaking puno ng kahoy sa gilid ng sapa at nakakapagtakang paakyat ang bahid ng dugo papunta sa malaking sanga nito tapos doon nahinto. Napakunot noos si lolo kasi paano raw na nakarating o nakaakyat ang dugo papunta sa ibabaw ng puno na yon, na ibig sabihin nagawa ng asong makaakyat doon gayong wala namang pwedeng patungan. Mataas din talaga yung sanga na yun, sir. Sabi pa ni lolo, kung ordinaryong aso, mahihirapan talaga o posibleng hindi makaakyat sa puno na yun. Nang dahil doon, napaisip siya tungkol sa mga nilalang na madalas naririnig sa mga kwento na maaaring yung kanyang nabarila ay isang aswang.
Kinabukasan binalikan nila yung puno, sir. Nandun talaga yung mga bahid ng dugo sa ibabaw ng sanga. Nag-ikot-ikot pa sila sa mga damuhan sa bandang kakahuyan sa pagbabaka sakaling nandoon lang ang katawan ng aso na nabaril ni Lolo, kaso wala talaga silang natagpuan doon kahit balahibo man lang, Sir Alex. Ang sabi naman ng aming lola, doon daw sa ibabaw ng puno tumigil sa pagtakbo ang nilalang na yon pagkatapos ay lumipad. Sa madaling salita, aswang daw yung binaril ni Lolo, Sir Alex. Yung lolo ko naman, alangan pa din na maniwala at patawa-tawa lang. Makalipas ang ilang araw, isang umaga, nagulantang na lang kaming lahat sa aming nakita. Paano kasi, nadatnan nila lolo at lola na patay na ang mga alagang hayop. Lahat ng kambing, baboy, pato, pati aso namin pinatay ng pinaghihinalaang aswang. Binutas ang mga tiyan, luray-luray ang mga lamang loob. Tapos ang iba, tuyo at wala na talagang dugo. Sinipsip daw ito, sabi ni Lola. Nakakapanlumo talaga dahil sa isang iglap bigla na lang naglaho ang mga hayop ng aking lolo at lola na matagal nilang pinaghirapan. Mabuti na lang daw at hindi sinama ang kalabaw sapagkat kung nagkataon, mahihirapang makabangon. Ang nakakapagtaka pa sa pangyayari na iyon, hindi man lang nakalikha ng ingay ang mga hayop namin, lalo na yung aso na kahit konting kaluskos tumatahol talaga yun. Tapos, nung gabing mangyari ang insidente, sobrang himbing ng pagkakatulog naming lahat. As in, inumaga pati na yung lolo at lola ko, sir, na kung tutuusin, madaling araw naman po silang nagigising. Hinala naman ng aking lola at paniwala niya, maaaring gumanti raw yung aswang na binaril ni lolo, kaya pinatay halos lahat ng mga alagang hayop. At dahil walang masisisi, tinanggap na lang kahit masakit. Pinamigay sa baryo yung mga patay na hayop, kaso walang tumanggap kahit isa sa takot na baka pag kinain nila mahawaan ng pagkaaswang. Naniniwala kasi ang karamihan, aswang daw talaga ang may gawa nun. Kaya ang nangyari, binaon na lang sa lupa ang mga patay na katawan ng hayop. Masakit mang isipin ay tinanggap na lamang nila lolo at lola ang nangyari. Sa kadahilanang medyo malaking kawalan din po yun, sir. Matagal bago kami nakarecover. Ganun pa man, saad ni lola, hayaan na lang, ang importante ay wala naman pong nasaktan sa amin, lalo na sa mga apo. Pero si lolo ko, nanumpang kapag mahuli niya ang aswang na gumawa nun, sigurado, uubusin ang lahi nito. At yun na po, sir, ang aking maikling kwento. Hanggang sa muli, Rena ng Mindanao. Kwento ito ng aking nanay noong mga panahong dalaga pa siya. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex, lalo na sa ating mga tagapakinig. Ako nga pala si Krisha na muling magbabahagi ng mga karanasang nakakatakot. Nangyari ito buwan ng Disyembre kung kailan bakasyon sa trabaho. Yung nanay ko kasama ang 5 katrabaho nito, yung 2 ay magkasintahan. Nagtungo sila sa isang beach. Balitaga roon ng isang kasamahan nila kung kaya doon na pagpasyahang maligo at mag-overnight sa kadahilanang wala pang entrance nung time na yon. Hindi pa kasi nare-renovate ng may-ari kaya parang normal lang natanawin sa gilid ng dagat. Ang binayaran lang nila nun ay tubig at libre na yung maliit na cottage sa ilalim ng mga puno. Ayon kay nanay, Sir Alex, 2 pa lang daw ang cottage nung time na yon na yari lang sa kawayan at tumatabingi na dala ng kalumaan. Ganon pa man ay maganda raw ang tanawin sa beach na yon. Bunsod ng punong-puno ng mga tanim na punong kahoy at mga niyog sa paligid. Pero that time,
wala pa masyadong pumupunta na ibang tao o mga dayo sa kadahilan ng medyo malayo rin talaga ang lugar na ito. Sasadyain pa, dadaan ka sa lubak-lubak at maliit na kalsada. Mula sa highway kung saan sila bumaba saglit para bumili ng yelo, pababa pa ang daan, lubak-lubak, papunta sa pinakadagat. Meron naman silang sinakyan noon, yung jeep na pinakyaw daw nila. Pagkukwento pa ni nanay, mula sa highway papasok napakatahimik daw ng lugar buhat nang wala silang nadadaanan na bahay. Ang napansin lang nila roon, iilang kubo na patuyuan ng kopra. Ang inaalala pa ng aking mama, baka may rebelde pero sabi naman ng kasama nilang taga roon, walang rebelde sa lugar na yon dahil malapit ito sa checkpoint ng mga sundalo. At yun na nga po. Pagdating sa pinakadagat sir, namangha sila sapagkat napakaganda raw talaga ng view sa lugar na yon. Maputi ang buhangin tapos malamig gawa ng andaming punong kahoy sa paligid. Tahimik at payapa rin buhat ng sila lang yung nagbi-beach doon at mag-o-overnight nung araw na yon. As in wala ka talagang ibang maririnig kundi boses lang nila. Hampas ng hangin sa dalampasigan at dahon sa mga puno tapos mga awit ng ibon na parang nagsasagutan. Merong isang bahay na maliit at ang nakatira ay caretaker sa beach na yon. Agad naman silang sinalubong pagdating kasi kilala naman ito ng isa nilang kasamahan sa trabaho na taga roon. Pumuesto na sila sa pinakadulo kung saan distansya ng konti mula sa puno ng nyog. Nang sa gayoy hindi matamaan at walang masaktan kung sakaling may mahulog na bunga. May mga punong kahoy din ang pwesto na yon at eto yung uri ng puno na tumutubo lang sa mga gilid ng dagat Sir Alex na mayroong mayayabong na dahon. Hindi ko alam kung anong tawag sa puno na yon basta lumalaki raw ang puno na ito sir pero hindi tumataas ng sobra. So ayun na nga po, pagsapit ng dilim buhat ng walang kuryente, napakadilim talaga ng kapaligiran. Ngunit binigyan naman sila ng 2 sulunon o bote na may lamang gaas upang kahit papano ay merong pang-ilaw sa cottage ang magkakaibigan. Ang ginawa naman nila nanay, nagpaapoy sa tabi ng pwesto upang kahit papano'y may malakas na liwanag. Marami rin naman kasing mga tuyong kahoy sa paligid, palapa ng nyog at mga sanga ng punong kahoy kaya yun ang ginatong nila para makabuo ng apoy. Masaya silang nagkukwentuhan nun sa harap ng liwanag habang ang iba ay naliligo. Nagiinuman din ng konting alak para maibsan ang sobrang lamig ng klima. Pagpatak ng 9:00 pasado ng gabi kung kailan nandun ang lahat sa cottage. Dala na rin ang sobrang katahimikan ng lugar Sir Alex, idagdag mo pang maliwanag ang buwan ng gabi na yan. Nabaling ang kanilang usapan at kwentuhan sa mga nakakatakot na karanasan. Nagpapalitan ng mga kwento ukol sa mga kababalaghang nangyari na hindi malilimutan. Animoy umayon daw sa kanilang kwentuhan ang pagkakataon. Sapagkat makalipas lang ang ilang minuto simula nung inumpisahan nilang magbahagi ng mga nakakatakot na bagay na pangyayari sa buhay. Maya-maya ay may narinig silang ingay sa mga dahon ng punong kahoy na animoy ginagalaw ng kung sino. Sa umpisa ay hindi nila ito pinansin buhat ng pag-aakala ng magkakaibigan may nahulog lang na palapa ng nyog o kung anuman na dumiretso lang sa mga dahon ng puno kaya nag-ingay. So wala lang sila, hindi binigyang maling kahulugan at patuloy lamang sa mga nakakakilabot na kwentuhan. Grabe yung karanasan ko sa amin, hinila yung paa ko. Ako naman nakakita na ako ng multo. Lahat kami nakakita talaga nung time na yon. Mga kwentuhan nila na talagang nakakapanindig balahibo rin talaga. Di nagtagal nun. Sa kabilang puno naman yung parang may gumagalaw Sir Alex o may nagpapagalaw sa mga dahon nito kaya napalingon sa direksyon na yon ang magkakaibigan. Ano yun? Wala yan. Maliit na bunga ng nyug lang siguro nahulog kaya gumalaw. Mukhang natatakot na ako ha. Sus kayo naman.
Natatakotin kayo masyado. Sino bang hindi matatakot ang dilim-dilim? Huwag na nga kayong magkwento ng mga nakakatakot please. Parang may nakikinig sa atin dito eh. So sa puntong yon Sir Alex, iniba nila ang kwentuhan kasi medyo natatakot na rin talaga ang kababaihan. Puro kwela naman kung kaya. Maingay na naman ang mga ito gawa ng puro katatawanan ang pinag-uusapan. Ngunit di nagtagal Sir Alex. Kahit nangingibabaw ang tunog o hampas ng tubig sa dalampasigan, nadidinig ng magkakaibigan na merong kahalintulad sa isang pagaspas ng pakpak ng malaking ibon na animoy. Paikot-ikot sa itaas kung kaya natahimik ang lahat. Dala ng pagtataka, lumabas ang isang kasama nilang lalaki sa cottage upang alamin kung saan nagmumula ang tunog at kung ano ito Sir Alex. Pagkatingala nito, nagulat ang iba sa reaksyon ng kasamang lalaki sapagkat napayuko ito bigla na akala mo may iniwasan tapos halatang nabigla sabay takbo pabalik sa loob ng cottage. Nang makita naman ni nanay ang mukha nito, yun bang halatang takot na takot Sir Alex kasi nanlalaki ang mata tapos paikot-ikot ang tingin sa ibabaw. Uy, anong nangyari sa'yo? Anong nakita mo? Huwag muna kayong maingay. Hala bakit? Ano bang nakita mo kasi? Nangilabot silang lahat Sir Alex. Dahil kasunod nun humuni naman ng may kalakasan ang tiktik at paikot-ikot ito sa pwesto nila sa ibabaw na talagang masasabi mong sila ang pakay. Hala may aswang. Aswang yun. Bulalas ng kababaihan na talaga namang nagdulot ng matinding kilabot kung kaya nag-akapan ang mga ito. Paano ba naman kasi sir? Walang tigil sa kakahuni ang tiktik na halatang agresibo ito na nandudoon lang sa lugar paikot-ikot. Di nagtagal, nakita talaga nilang pababa ng pababa ang paglipad hanggang sa lahat sila. Nasilayan ang aswang na ito noong bumaba pa ng konti na halos 3 dangkal na lang mula sa buhangin sa tabi ng dagat na lumilipad. Sapat na ang liwanag ng buwan upang masilayan nila ang figura ng nilalang. Pagkatapos ay pumaitaas ito at dumapo sa katawan ng puno ng niyog. Sa puntong yon, napasigaw ang mga kababaihan habang nagyayakapan. Meron pang isang kasama nila noon na sigaw ng nanay. Sa pagkakalarawan ni Mama Sir, labis umano silang nasindak lahat sapagkat yung aswang ay nagbabaga sa pula ang mga mata nito na sa kanila ang tuon habang lumilipad. At sa tulong ng liwanag ng buwan, kita talaga nila ang figura ng aswang. Tao ito Sir Alex ngunit hindi nila mawari kung manananggal ba o ano dahil parang walang paa. Kung baga, putol daw ang katawan nito pero napakalawak ng pakpak kaya kitang-kita talaga ng magkakaibigan habang lumilipad. Nang dahil doon ay nag-iyakan ang kababaihan na dali-dali rin namang nilapitan ng caretaker ng bahay ng lugar na yon na may hawak na baril pagkatapos ay pinakalma silang lahat. Kumalma kayo. Nasaan na? Manong, may nakita po kaming aswang. Alam ko. Uminahon kayo. Nakikita niyo tong hawak ko. Kaya relax lang. Nasaan na? Ayun Manong sa ibabaw ng niyog. Nakakapit lang dyan, nagtatago sa likod. Sige, dyan lang kayo sa cottage. Huwag kayong lumapit sa akin. Sige po Manong. Pumwesto ang caretaker sir pagkatapos ay tinutok niya ang baril sa direksyon kung saan nagkukubli ang aswang pagkatapos ay kinalabit ang gatilyo. Ngunit sa unang subok, hindi ito pumutok. Ang ginawa ni Manong, inasa ang baril humingi ng mga butil ng kanin kina Mama pagkatapos ay nilagyan ang mga bala. Kasunod nun, nag-usal ito ng mga orasyong hindi maintindihan at binulong sa baril. Doon lang nila napagtanto na merong kaalaman patungkol sa mga espiritual na bagay ang tao na yon.
So pagkatutok ng baril sa kinaroroonan ng aswang Sir Alex, pagkalabit ay pumutok ang baril ngunit hindi man lang natinag ang aswang dahil nandudoon pa rin ito sa ibabaw. Nakakapit at pasilip-silip lang sa may puno. Naghanap ngayon si Manong ng ibang pwesto at nang makita niya ng buo ang katawan nitong nilalang na ito Sir Alex, agad niyang pinaputukan ng ilang beses. Pagkukwento ni nanay, sobrang nakakapangilabot daw ang narinig nilang hiyaw ng aswang nang masaktan sanhi ng pagkakatama ng bala. Nang dahil doon ay lumipad ito papunta sa kabilang lugar na kung saan puro kakahuyan ang makikita. Di nagtagal, narinig na lamang nilang nagsialulong ang mga aso sa bahagi ng lugar na yon. Nahalatang nakakita ng kung ano, na malamang sa malamang, yun din yung aswang na yon. Nang dahil sa pangyayari, natigil ang kasiyahan ng magkakaibigan. Sa takot na baka bumalik ang aswang, lahat sila pinatuloy ng caretaker sa maliit na bahay nito at doon nagpalipas ng gabi. Lahat sila ay talaga namang hindi nakatulog ng maayos sapagkat nung mag-usap-usap sa loob at sa pagtatanong ng caretaker, inamin ng isang kasamahan nila nanay na buntis ito pero hindi pa halata ang tiyan. Sabi nung lalaki, naamoy daw siguro ng aswang kaya sila sinundan. At ayon sa caretaker na ito, sa may kanto kung saan bumaba si na mama para bumili ng yelo, meron daw sinasabing aswang sa bahagi na yon na matalas ang pang-amoy. Baka naamoy daw ang buntis kung kaya nasundan sila hanggang doon. Sa kabila ng mga nakakakilabot na kaganapan na yun, sir, pasalamat na lang ang lahat dahil walang nasaktan ni isa sa kanila. Yung mga kababaihan daw kasi pumupunta sa madidilim na bahagi para mangihi. Sa mga pagkakataon kasi na yon, pwede silang maatake ng aswang, pero buti na lang at hindi naman po nangyari. At yun na po sir ang kwento ng aking nanay. Nakakasindak na karanasan sa isang nilalang na minsang nanggambala sa kanila at nagpakita sa dagat. Lubos na gumagalang, Krisya ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.